Sa kulturang Pilipino, matagal nang may paniniwala na ang pusa ay may koneksyon sa swerte, lalo na pagdating sa pera at kabuhayan. Ngunit gaano nga ba ito kay Toto? Welcome sa Money Matters Cats, kung saan pinagsasama natin ang financial literacy at buhay pet owner. Isa sa pinakakilalang paniniwala ay kapag may paws ang tumambay sa tindahan, ito raw ay senyales ng papasok na swerte. Sa bansang Japan, may kilalang simbolo ng swerte sa negosyo na tinatawag na maneki neko. Isa itong paws ang may nakataas na paa, na pinaniniwala ang nag-aanyaya ng customers at kasaganaan. Pero sa realidad, ang pagdami ng kita ay nakadepende sa tamang pricing, magandang serbisyo, at maayos na pamamahala ng pera. Hindi sapat ang cute na pusa, kailangan pa rin ng strategy. May paniniwala rin na kapag hinigan ng pusa ang wallet mo, dadami ang pera mo. Scientifically speaking, walang ebidensya na nakakaapekto ang pusa sa financial growth. Pero may interesting reality. Ang pagkakaroon ng alagang hayop ay nakakabawas ng stress, nakakapagpababa ng anxiety, nakakapagbigay ng emotional comfort. At kapag mas mababa ang stress mo, mas malinaw kang makakapagdesisyon sa pera. So indirectly, may epekto sila. Dito tayo sa practical side. Ang pag-aalaga ng pusa ay may kaakibat na gastos. Cat food, litter sand, vet check-ups, bakuna, emergency fund para sa pet. Sa Money Matters Cats, mahalagang tandaan, bago mag-alaga, dapat may nakal ang budget. Responsableng pet ownership katumbas responsableng paghawak ng pera. Ang pamahiin ay bahagi ng ating kultura. Ngunit ang tunay na swerte sa pera ay nagmumula sa kaalaman, disiplina, at tamang pagpaplano. Ang pusa ay maaaring hindi magical money magnet, pero sila ay investment sa happiness. At minsan, ang masayang isip ang susi sa mas maayos na desisyon sa pera. Ito ang Money Matters, kung saan pinag-uusapan natin ang pera, kasama ang mga paws ang mahal natin.